Sa nakaraang 3 linggo, namataan ng Philippine Coast Guard ang 3 Chinese research vessels sa loob ng exclusive economic zone ng bansa, kung saan 2 dito ay nananatili pa rin sa EEZ sa Pilipinas. Habang bukas naman ay magsisimula ng Dialogue on ASEAN Maritime Security na dadaluhan ng mga kinatawan mula sa ASEAN member states. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. 3 Chinese research vessel ang na-monitor ng Philippine Coast Guard sa nakaraang 3 linggo na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, kung saan 2 rito ay kasalukuyang nananatili pa rin sa EEZ ng bansa. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kanilang na-monitor ang Shangyang Hong 302 na umalis ng Hainan, China noong May 1 at as of 8 a.m. ngayong araw, ito ay nasa layong 180 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Anya, naturang Chinese research vessel ay nasa ilalim ng State Oceanic Administration na gamit ng People's Liberation Army Navy para sa oceanography. May sukat ito na 100 meters at bigat na 4,500 tons na may kakayahan na magsagawa ng deep sea survey. Kanila ding na-monitor ang Chinese research vessel na Tansuo Airhow na umalis sa Hainan noong May 8 at kasalukuyang nasa layong 130.5 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Ito naman ay nasa ilalim ng China Ocean Mineral Resources Research and Development Association at may kakayahan rin na magsagawa ng deep sea survey. Bukod dito ay may isa pang na-monitor na Chinese research vessel. Ito ang Zhongshan Dasue na nasa ilalim ng Sun Yat-sen University. Ayon kay Tariela, March 31 pa lang ay umalis na ito sa Guangdong, China at nagtagal sa ilagang bahagi ng Pilipinas, kung saan bumalik lang ito sa Guangdong ngayong araw. Coast Guard aircraft also challenged this Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenges. We can just speculate about the real intent of the Chinese government, why they are sending these Chinese research vessels. But one thing is clear, they're violating our exclusive economic zone. Anya, ang maritime scientific research ng China ay paglabag sa international law, lalo't hindi naman nagbigay ng permiso ang Pilipinas. Dagdag pa ni Tariela, ang mga Chinese research vessel ay kinukonsidera na may 2 gamit. Ito ay pwede para sa scientific o civilian use o military use dahil sa paggamit ng submarine navigation. Binigyang din ni Tariela na hindi lang Pilipinas ang nakakaranas nito, kundi maging ang ibang mga bansa sa rehiyon. Samantala, magsisimula na bukas ang Dialogue on ASEAN Maritime Security, kung saan inaasahan na dadaluhan nito ng mga kinatawan mula sa lahat ng ASEAN member states. What we want to highlight here is that this is a dialogue without great powers, without the involvement of China or the United States. It's just all 10 ASEAN member states coming together to discuss where do we stand on issues. So this is also a venue for those continental Southeast Asia na tinitignan natin na pro-China na meron din silang issue sa China, and it's also linked with water, not necessarily maritime no, pero tubig pa rin, Mekong River. So dito natin madidinig yung kanilang, in a way, yung view. Binigyang din ni Tariela na pagkakataon ito para magkaroon ng pag-uusap para sa interes ng rehiyon. This dialogue is not about going against China. It's not about a debate between who's pro-China and who's anti-China. Our intention of this dialogue is for Southeast Asian countries to realize that when we talk about maritime security, there are a lot of cooperation that we can talk among each other. Magtatagal hanggang Biyernes ang naturang dialogue dito sa Maynila. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.